Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ito ang sinasabi ng Panginoon, "Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yuyurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kaniyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa, sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan, at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas, ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon. At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang paniniwala ng mga propeta ay may isang Diyos lamang, si Yahweh. Kaya siya ay hindi lang Diyos ng Israel. Siya ay Diyos ng buong mundo. At siya ang may hawak ng kasaysayan ng lahat ng mga bansa. Ang Assyrian Empire ang namumuno sa buong mundo noong panahon ni Propeta Isaias. Nagsalita ang propeta laban sa empire na ito. Sabi niya na ginagamit ng Diyos ang Assyrian Empire upang parusahan ang isang bayan na hindi sumusunod sa Kanya. Maring ito ay ang kaharian ng Israel. Kaya binigyan siya ng kapangyarihan na maging malakas na empire. Pero hindi ito ang balak, ang gusto ng mga Assyrians. Ang layunin nila ay gumawa ng isang malaking empire na tatalunin nila ang maraming mga kaharian at sasamsamin ang kanilang mga kayamanan. Gusto niyang ibagsak ang lahat na kahit na ang bansang walang kalaban-laban. Para siyang isang tao na kumukuha ng itlog at ng mga sisiw ng isang pugad na wala namang kakayahan ang sisiw na tumakas o ipagtanggol ang sarili. Ang Assyria ay isang instrumento lang ng Diyos. Pero hindi ito sumusunod sa Kanya. Maaari ba na ang lagari ay papalag sa kamay na may hawak sa Kanya? Maaari bang pumalag ang baston sa kamay ng humahawak sa Kanya? Kaya sa halip, ang magigiting niyang pandirigma, ang mga kawal niya ay matatalo. At sa halip ng karangalan, apoy ang kakain sa kanya. Talagang ang kapangyarihan ay nakalalasing. Kapag nakatikim na ng kapangyarihan, hindi na ito mapipigil. Natalo na ang ibang bansa. Mas lalawakan na niya ang kanyang nasasakupan. Iyan ang nangyayari sa lahat ng mga empires sa kasaysayan. Assyrian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire, Roman Empire, Ottoman Empire, Spanish Empire, British Empire. Yan din ang ginagawa noon ng Nazi Germany, ng Soviet Union, at yan din ang ginagawa ng mga Amerikano at ng mga Chinese ngayon. Mas pinapalawak nila ang kanilang influence. Walang kinikilalang hangganan. Para
para na sila ang Diyos. Sila na dapat ang masusunod. Wala nang pipigil sa kanila. Hindi nila kinikilala na sila instrumento lang sa kamay ng Diyos, na siyang Panginoon ng kasaysayan. Hindi sila sumusunod sa batas ng Diyos. Yan ang nangyayari sa mga tao na nalalasing sa kapangyarihan. Nagiging mayabang na, ginagawa na ang gusto nila kasi naniniwala sila na kaya nila ang lahat. Hindi yan totoo. Ang lahat ng kapangyarihan na yan ay maglalaho din. Sana ang anumang kapangyarihan o kakayahan na mayroon tayo ay gamitin natin ayon sa layunin na nagbigay niyan sa atin, sa layunin ng Diyos, na walang iba kundi ang Diyos. Sana ang anumang kapangyarihan o kakayahan na mayroon tayo ay gamitin natin ayon sa layunin na nagbigay sa atin ng kakayang yan, na walang iba kundi ang Diyos na Panginoon ng lahat. Bigyan po ninyo ako, Panginoon, ng karunungan na kilalanin na ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng aking kakayahan. Sana po gamitin ko ang aking kakayahan ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong hindi mahulog sa kayabangan na gusto kong gawin ang gusto ko, na walang pagsaalang-alang sa iyong kalooban.